Magandang araw sa inyong lahat at welcome na naman sa isang episode ng She Share Ko Lang. Ako si Jeannie Villar at kasama natin siyempre ang ating National Chair ng Democratic Socialist Women of the Philippines na si Beth Ansioco. Beth? Okay, magandang araw, umaga, gabi sa ating maraming nakikinig at nanonood sa Share Ko Lang sa ating mga usapan tungkol sa napapanahon na mga issue tungkol sa ating mga batang babae. Okay, tama yan. No? Yun nga rin, nagdadagdagan ko lang yung sinabi ni Beth, ang She Share Ko Lang ay pagsisimula ng usapan tungkol sa mga SRH or ASRH issues para sa may patungkol sa mga kabataang babae. At kasama rin dyan yung mga nakikinig ng mga tita, ate, nanay, lola, at iba pa na may interes sa topic na ito. Okay. Kasama ninyo ngayon dito rin ang organisasyon na Democratic Socialist Women of the Philippines, isang 36-year-old na organisasyon na talagang ang layunin ay maisulong ang karapatan ng mga kababaihan. At ito rin ay sinusuportahan ng Organon Philippines na isa namang organisasyon na naglalayong humanap ng mga solusyon para sa mga issues ng pangkalusugan ng mga kababaihan. Okay. Sana sundan nyo kami hindi lang dito sa YouTube, kundi sa Facebook din, kung saan pwede kayo mag-comment, mag-share ng inyong mga experiences, magtanong, at sumali doon sa ibang mga activities na mga sa mga susunod na araw ay makikita rin nyo. Doon rin yung makikilala si Beshi, Secret. Pero kaya nakikita niyo siya, andiyan sa likod ko. Nabubuhay yan pag dilim. Nabubuhay yan at sumasagot ng mga tanong. Okay. So sa araw na to, ang ating topic ay tungkol sa contraceptives. Kasama natin sa araw na ito ang isang batang-batang nurse na gagabayan tayo sa ating mga tatalakay. Nangingiti siya. Siya ay ang Adolescent Sexual and Reproductive Health Clinic Coordinator ng Likhaan Center for Women's Health. Siya si Nurse Ann Okyal. Pero bago natin siya pabatiin, isa munang maikling pause para sa ating pagbabalik. So, dyan po kayo. Okay, eto na po tayo at nagbabalik tayo ulit para simulan na ang exciting nating usapan. Kaya pasisimulan ka muna kay Ma'am Beth. Hello, Ann. Salamat ng marami sa pagbibigay mo ng panahon dito sa ating pag-uusap, no? Ang usapin nga ngayon na susubukan nating talakayin ay tungkol sa mga kontraseptibo. Alam mo, nagpupunta rin kami, bahagi din ang proyekto na kung saan ginagawa natin itong mga pag-uusap na ito. Tayo rin ay pumupunta sa mga komunidad at ginagawa natin yung tinatawag na community-based conversations on SRHR. At kahapon, kami ay nakipag-usap sa mga 10 to 14-year-olds na mga kabataang kababaihan tungkol sa kanilang kalusugan at tungkol sa kanilang pangangatawan, tungkol nga rin sa ARH, no? Yung kahapon umpisahan ko doon sa naging takbo nung kahapon. Nakakatuwa kahapon kasi yung mga bata, alam na nila kung ano yung gusto nilang maging sa kanilang kinabukasan, alam nila kung ano ang kanilang ambisyon. At ang lalo pang nakakatuwa, tinukoy din nila kung ano ang pwedeng makahadlang doon sa pagtupad ng kanilang mga layunin at kanilang mga ang magandang kinabukasan, Ang dami sa kanila gusto maging tawag dito, teacher, maging pulis, maging doktor, maging lawyers, Ang dami gusto nilang makatapos ng pag-aaral. Pero dahil nga sa galing din sila sa mahihirap na pamilya, ang isa sa mga tinukoy ng marami sa kanila ay yung kahirapan na pwedeng sumagka, yung kakulangan ng pera para pantusto sa kanilang pag-aaral. Tapos yung
Yung isa pang top na sagot, yung maagang pagbubuntis at panganganak. Yun ang kanilang sinabi. Ang daming sumagot ng ganon. So, medyo surprising sa amin kasi doon sa mga iba na pinuntahan natin, sinasagot din nila yung ganon. Pero ito, ang dami talaga. Tapos nung tinanong ko kung bakit yun ang nakita nila, sabi nila nakikita nila kasi doon sa kanilang mga lugar, no? Ito ay payatas at alam naman natin medyo may kahirapan yung lugar na yon. So nakikita daw nila kung paanong yung maagang pagbubuntis ay nangyayari doon sa mga batang babae at nakikita rin nila kung paanong nahihirapan yung mga bata, no, na magpatuloy ng kanilang pag-aaral, no, magkaroon ng mas magandang buhay, kung kaya sa umpisa pa lang alam nila na pwedeng hadlang yung maagang pagbubuntis at saka maagang panganganak, no? Kaya naman nung tinanong din namin sila, anong pwede niyong gawin para pigilan ito? Surprisingly, wala, halos konting-konti ang sumagot noong wag muna magbuntis at manganak, no? Hindi nakakonekta yung kanilang hamon, yung kanilang sagot doon sa hamon na in-identify nila. Kasi nga 10 to 15 siguro hindi pa ganon yung consciousness, no, o yung kamalayan tungkol sa tawag doon, tungkol sa pagbubuntis, no. Kaya ang topic natin ngayon, contraceptives. Para sa ganon, masagot naman din yung kakulangan ng kaalaman nitong mga kabataang ito tungkol dito sa paano ba pipigilin yung pagbubuntis. So, syempre, yung unang tanong ko sa iyo, ang haba ng intro, no? Pero kasi yun yung context kahapon. Ganon yun yung nangyari kahapon. Yung unang tanong natin, paano ba napipigil ng kontraseptibo yung pagbubuntis? Pagbubuntis po. Oo. So basically po kasi kung ang gamit natin yung may mga iba't ibang uri po kasi tayo ng contraceptive, 'di ba? So kung ang gamit po natin yung hormonal method o yung mga contraceptive na may lamang hormones, so basically ang ginagawa niya po kasi sinosuppress niya po yung ovulation. Meaning po, hindi nag-ovulate ang babae. So kung hindi nag-ovulate si babae, hindi po siya nagre-release ng egg. So kung hindi po siya nagre-release ng egg, so wala pong pregnancy na hormonal methods natin. Ganon din naman po sa mga barriers natin. Example ng barrier method po natin yung mga yung condoms po, 'di ba? So ganon din. So kung si paglabas ni sperm may cover siya, naka-condom siya. So hindi din o walang chance na makapunta siya dun sa puwerta ng babae at makalusot dun sa uterus kahit na nagre-release ka ng egg nung time na yon kung naka-condom naman. So mababa yung chance pa din ng pregnancy natin. So ganun po siya nag-work yung mga contraceptive natin. Pwede bang paki-explain lang ng konti yung ovulation? Kasi medyo So technical yun po kasi yung time kung saan sa mga normal po na nagre-regla, yun po yung binibilang natin. Yun po yung time kung saan nahihinog po yung itlog natin. Yun po yung time na pwede po siya na once na may mamit po siyang sperm, pwede pong mabuo yon at pwede ma-fertilize, pwede po siyang magkaroon ng pregnancy. So yun po siya. Yun po yung proseso nun. So sa mga normal na nagre-regla, siya po yung binibilang natin ng 14 days after dun sa unang araw ng pagre-regla natin. Okay. And yung bang itlog, kasi laki ba yan ng pugo o ng manok? Imagine po natin yung uterus natin. So, sobrang liit lang po niya. Actually, meron po akong sample ngayon. So, yung maliliit na egg, sobrang liit niya lang po. Siguro mga millimeter lang po yung size niya po. So, hindi natin siya talaga ma-appreciate yung size ng egg na binabanggit po natin. Magic tapos nagiging tao yun. Opo, 'di ba, lumalaki po siya. Imagine yung size ng uterus natin na ang liit-liit tapos nag-e-expand siya ta's lumalabas yung bata dun. May nabanggit kang dalawang klase, no, contraceptives. Yung hormonal at O yung saka mga hormonals po. yung barrier. Klase yan. Ano ba yan? Meron po tayong available na contraceptive pills, which is meron din po tayong dalawang klase nun. So meron po tayong
pills na dalawa yung hormone, yung may estrogen at progesterone. At meron din po tayong pills na dedicated naman po para sa mga sa mga bagong panganak natin o yung sa mga nagpapa-breastfeed. Bukod po doon, meron din po tayong tinatawag na injectables. Yung ine-inject lang po every 3 months. Tapos meron din po tayong implant na almost the same po siya sa injectables. Yun nga lang po, pang 3 years po siya. So, mas matagal po yung pwede nating protection dun sa implant. Doon naman po sa mga non-hormonal, meron po tayong tinatawag na intrauterine device, copper o copper IUD, which is yung pinapasok nga po natin dun sa loob ng uterus natin. So, bukod po doon, meron din po yung condom. So, silang dalawa po yung tinuturing natin na non-hormonal method para po dun sa mga pasyente natin o dun sa mga kababaihan na ayaw masira or maapektuhan yung hormones nila sa katawan. So, yun po. Okay, salamat. So, lahat yan available. Yes po, lahat naman po sila available po. Natin Okay, sa ngayon po. sa ngayon. Okay. Opo, sa ngayon. Bakit merong umaayaw doon sa hormones? Dahil ba doon yung sinasabi ni iba, nagkaka-pimples daw o tumataba? Totoo ba yun? Meron po kasing sinasabi kasi nila po or base kasi din po talaga sa pag-aaral. Ang mga hormones po kasi minsan nagti-trigger sila para ma-increase po yung appetite natin. So kapag na-increase po kasi yung appetite natin, syempre ang mangyayari, kain tayo ng kain. So kung ang women natin, wala masyado naman tayong activity, lagi lang tayong nakaupo, di tayo nag-exercise, may possibility po na magkaroon ng weight gain. Pero kung tayo naman po ay medyo healthy yung lifestyle natin, so hindi naman po talaga ibig sabihin na magpipills ka, automatic magkakaroon tayo ng weight gain po. Or kahit na anong hormonal methods natin. Eh, So, yung, hindi talaga hormones. Hindi talaga hormones, bet ang dahilan, extra Yes, rice. extra yun Yun, po. okay. Kain po talaga. Okay. yung pimples? Pimples po, meron din, sinasabi nila, mas mataas daw po yung risk na magkaroon tayo ng pimples dun sa pills na isa lang yung hormone o yung progesterone lang po yung laman. Dahil hindi po nababalance yung hormones natin. Bali, mas mataas po yung isang hormone lang. Pero minsan naman po, ginagamit din po yung pills din naman para mawala naman po yung mga pimples. So may mga klase po tayong pills na available po sa market na sinasabi nila na meron silang content, na specific na content doon na para umayos po yung mga pimples o mawala sila. Okay. Tsaka marami namang ibang gamot sa pimples, no? Yes po. So parang Lalo na ngayon. pros kung- and cons po tayo, di ba? Ano Oo, gusto mo, pimples o mabuntis ka? Parang ganun po exactly. tayo. Oo, di ba? Ano yung gusto mo habang buhay na mag-aalaga ka ng anak? Yes po. Parang sa weight gain din po. O gusto mo ba, tumaba ka lang o may laman na pong bata yung tiyan mo? Parang ganun din po. Oo. So, kasi nga 'di ba ang sinasabi natin doon sa mga kabataan, dapat din meron silang access dito sa mga information at saka sa services 'no, lalo na pagka kailangan, nila 'no. So, at ito yung ilan sa mga sinasabi nila, alam mo naman mga bata siyempre conscious sa mukha, conscious sa Mhm. skin, conscious sa sa weight, 'no? Ayaw nila ng tataba sila kaya kailangan siguro talagang, nililinaw Yes. natin yung mga ganitong issue. At saka, kayo ba, na-e-experience niyo ba ito sa trabaho mo? Dahil Yes po. Actually po, minsan yung mga kabataan po natin ngayon medyo magagaling din, lalo na kung may access po sila sa information. So, ang nangyari, nagre-research na po sila ahead of time. Minsan okay na sila dito sa method na 'to or eto na yung gusto nila. Pero parang nagiging barrier po sa kanila para gumamit ng method is yung weight gain or magkakaroon ng acne. So, yun po, kailangan mo lang talaga sa kanilang explain na hindi naman ibig sabihin ng ganito, ganito mangyayari sa'yo. Or yun nga po, titimbangin, parang ipapa-weigh in niyo po sa kanila talaga kung ano ba yung importante, parang gano'n po. Kasi sa weight gain, pwede ka naman mag-exercise. Sa pimples, pwede ka naman mag-skincare, yung mga ganun pong klase.
Sabi mo kasi yung ibang mga bata no nagre-research na, Yes po. nag-google na, talagang kaibigan ng lahat ng tao si Google no. Guilt Pero po. yung sa experience naman namin, yung mga nakakausap namin parang mga walang alam. Ano ba in general yung tingin mo doon sa kahandaan, yung kaalaman tsaka kahandaan ng mga kabataang kababaihan na gumamit, lalo na yung mga sexually active, na gumamit ng ng contraceptives? Parang ano pa din po kasi siguro, wala po tayo or hindi po gano'n kabigat yung problema natin para dun sa mga kabataan na may access at may information na po. Siguro dun po talaga tayo nahihirapan dun sa mga kabataan na walang sapat na information po. Kaya basically hindi po talaga nila alam kung ano yung dapat nilang gawin. So kaya nga po 'di ba dapat i-push natin yung mga tinatawag na CSE, hindi lang po sa mga in-school pati na din po dun sa mga out of school youth natin. Kasi base din po sa survey po 'di ba, mas madami pa din pong mga kabataan na nabubuntis sa mga probinsya natin, dun sa mga hindi maabot po ng mga information, kaysa po yung sa mga kabataan na nasa school or yung may mga access po talaga. So yun po, parang kailangan pa din pong palakasin yung government or tayo na po mga CSO para magbigay po talaga ng information na yun sa mga kabataan po. Actually, ayon dun sa resulta nung NDHS Oh, nung pinaka-latest yung 2022 opo, yung gano'n pa rin yung mga kabataan na walang, na hindi halos nag-aral opo. 'yan yung mga talagang walang access Mhm. doon sa information tsaka sa services pagdating sa family planning. Gano'n din yung mga nasa rural areas nga 'no. In fact, ang sabi ng NDHS, yung pinakamalaking unmet need ng family planning ay nandoon sa mga edad na 15 to 19. Unfortunately, hindi kasama sa survey yung 11 ay yung 10 to 10, 14. opo. At ang sabi ng POPCOM 'no, hindi na pala sila POPCOM PPD ngayon. na po sila. Oo, iba na, anong tawag doon? Commission on Population Oo, and Development. development, CPD. So, CPD, yun na Opo, yung kanilang pangalan ngayon. Ang sabi nila, pinakamabilis o pinakamataas na bilang ng mga nagbubuntis sa mga kabataan ay yung 10 to 14, 10 to 14, no? Pero hindi sila kasama sa NDHS. So, yung sinasabi mo na comprehensive sexuality education o yung CSE, na dapat ay ipinapatupad yes po. eskwelahan at saka sa mga komunidad, di ba? Kasi yun ang nakalagay sa reproductive health law ay parang kulang na kulang pa rin. Kasi alam mo, yung mga batang nakakausap namin, banggitin mo lang halimbawa yung puke, yung tite, Yes po. yung hagi, Naghahakiki ka na. oo, Mm. nagtatakip ng mukha, yung mga ganon, hiyang-hiya sila na paano pa, di ba? Kasi ang sinasabi nga natin, dapat alam nila yung katawan nila. So yun yung isa sa mga kailangan nating Yes po. I-push po harapin. talaga. Oo. Yung bang meron bang mga tipo ng kontraseptibo na mas akma sa mga kabataan kesa doon sa mga ibang klase ng babae? Meron bang ganon? Actually po, lahat naman po ng mga contraceptives ngayon is puwede naman pong gamitin din ng mga kabataan. Wala naman po tayong sinasabi na, "Ay, IUD hindi mo puwedeng gamitin 'yan kasi hindi ka pa naman." Parang 'yun po yung misconception, na sinasabi na, yun nga po example natin yung IUD kasi medyo iba pa din po talaga yung pag-iisip ng mga kababaihan sa IUD. So, ang nasa isip nila dapat, may anak ka muna bago ka gumamit dun kesyo mababaog ka daw or hindi ka na wala ka ng kakayanan magbuntis after mong gamitin yun. So yun po, wala naman pong naitala or wala naman pong pag-aaral na makakasama po sa health ng mga kabataan yung mga contraceptives na 'to. So basically lahat po yun puwede nilang gamitin. Ipapaliwanag lang po talaga natin kung ano yung mga, magiging epekto nito sa katawan nila. Ganun ganun pala yun Parang, yun nga nadidinig ko dati na parang may mga methods para lang dun sa mga nanganak. So hanggang Opo, ngayon pala na gano'n. meron pa Pero din po.
Mm. Pero meron bang limit yan? I mean, meron bang hanggang o hindi ka dapat gumamit ng contraceptives pag ano ka na, pag 40 ka na o 50 ka na? Meron bang time limit yung paggamit o kaya yung edad na pwede magsimula ng paggamit ng contraceptive? Ako po, sa edad na pwede kang gumamit ng contraceptive, as long as sexually active ka na po or makikipagtalik ka na, kahit anong pa pong edad mo, dapat gumamit ka na. Para naman po dun sa limitation, as long as hindi ka pa handang magbuntis ulit or ayaw mo nang magbuntis, hanggat nandiyan ka pa sa reproductive age mo na kaya mo pa talagang mag-produce or mabubuntis ka pa, dapat gagamit pa din po tayo ng contraceptive. So, Mm. ganun po. That is, kung ayaw na nating magbuntis o kung Yes po. ganon yung premise natin, ano? Kasi Opo. kasi ang gusto nga natin, lahat ng pagbubuntis ay napaghandaan. Wanted po. Mo at gusto, no? Ngayon, pag gusto, o kaya wala ka pang planong magbuntis, mas maganda nga siguro na gumamit ka ng paraan para hindi madiskarel yung iyong yung iyong mga ibang plano at yung iyong ibang buhay, no? Tawag doon, yung mga ah ano-ano yung naririnig mo na reklamo nung mga lalo na nung mga kabataang kababaihan? Halimbawa pagka gumamit sila ng ganitong contraceptives or kung bakit ayaw nilang gumamit ng contraceptives. Um, Dun po yung iba po, nagugulat po kami dito ngayon, sa clinic namin dito sa Quezon City, saka dun sa San Andres. Kasi karaniwan po ang gusto po nila yung mga non-hormonal method. Kasi sila po, 'di ba po ang mga kabataan po natin ngayon, sila yung mga nada-diagnose na may depression, yung may mental health problem. So dahil alam nilang hormones, so napagtatagni-tagni nila na baka makaapekto din sa mental health nila, so ang pinipili nila yung non-hormonal. So ang non-hormonal lang naman natin available yung copper T na IUD saka condom. So, 'di ba po parang dati pang ano na ayaw ng mga kababaihan yung IUD kasi invasive po siya, 'di ba? Ipapasok sa loob ng uterus mo, bubuka ka diyan para mailagay na natin yung IUD mo. Pero yung ibang kabataan po ngayon na ayaw ng mga hormonal na method, yun po talaga yung pinipili nila, yung magpakabit po talaga ng IUD. Kasi nga po, walang hormones, barrier lang po siya. Bukod po dun, parang yung iba pong kabataan kasi ngayon meron na silang idea na ayaw ko ng mag-anak kahit kailan, parang gano'n po. So mas gusto po nila yung mas mahabang method. Kasi po 'pag naggo-Google sila ang makikita nila IUD, pinaka-long term. Tapos sasabihin dun 99 point something percent safest. So yun po talaga yung ginugusto nila. Na Bago yan. Bago yan, Opo, kasi hindi opo. hindi hindi pa namin hindi ko pa narinig yan na ngayon kino-connect na ng mga kabataan yung kanilang mental health doon sa hormones na nandoon Yes, sa contraceptive, no? So, bagong hamon ito, bagong challenge ito na kailangan nating ah, maipaintindi rin sa mga kabataan, no? Ine-explain niyo ba ito sa kanila? yes po, kailangan pong i-explain din, eh. Kasi parang kung hindi mo kasi i-explain 'to sa kanila, kung ano na lang po yung mga mare-research nila or kung ano na lang po yung sinabi ng kaibigan, ng kapitbahay, ng kapamilya, yun na lang po talaga yung paniniwalaan nila. So yun, kailangan kailangan nating plantsahin kung ano man po yung mga knowledge na meron sila. Pero po yung sa IUD po, yun po yung sa mga may MILSA, dun sa may mga information po. Pero sa mga kabataan na nasa community po, mas gusto po nila yung ano, yung tinatago nila. Yung kunyari yung mga injectables, gano'n. Kasi hindi puwedeng ipaalam sa nanay, yung mga gano'n po. May secret. Yes po, siyempre walang ebidensya, 'di ba, na meron kang Oo. gamit na contraceptive. Oo. Kamusta ang Ah, ah, yung kakamustahin ko lang ang paggamit ng implant. Ang implant po, marami-rami naman din po talaga ang mga kabataan din na nagpapakabit ng implant. Kasi ang bukod sa 3 years siya, medyo matagal, wala silang dapat kailangang gawin dun sa loob ng 3 taon na yun. So, ang nagiging issue na lang po minsan talaga yung
pagbabago sa regla nila na kailangan mo din talagang i-explain ng paulit-ulit. Kasi merong mga kababaihan na big deal po sa kanila yung pagreregla nila ng monthly, 'di ba? So, parang napakalaking pagsubok sa buhay nila yung hindi sila reglahin ng 3 taon or magiging abnormal yung regla nila sa loob ng 3 taon. Madalas ding itanong sa amin 'yan, pagka pinag-uusapan ang ang regla at saka ang contraceptives na, hindi daw ba masama na hindi nagreregla yung mga babae kapag sila ay may implant, 'no? Ine-explain din natin 'yan sa kanila, 'no, kasi sa totoo lang nga, wala namang nangyayaring masama sa kanilang Opo, katawan. Makakatipid pa sila ng tama po. pambili ng napkin, Napkins, 'di ba? At saka opo. yung hindi sila maglalaban ng may regla, Underwear, yes mga po. gano'n. So, madalas nga 'yan na lumabas sa mga kabataang, kababaihan. Pero pwede bang kasi sabi mo yung mga kabataan, ano bang kabataan ang pinag-uusapan natin dito? Kahit sino bang kabataan na pupunta halimbawa sa mga clinics, pwede ba silang maka-avail ng contraceptives? Yes po. Sa ngayon po sa mga clinics po namin, lalo na po ngayon meron na po kasi kaming dedicated clinic po talaga para dun sa mga adolescent. So, ang ages po namin nagre-range po kami dun sa 24 pababa. So, kung ano man po yung gusto nilang gamitin, pagpasok nila sa klinika na yun, binibigay naman po namin sa kanila. Kasi yun naman po yung choice nila. Although pinapaliwanag po talaga namin ng maayos. Kasi baka mamaya, gusto lang niya yun dahil nabalitaan niya lang dun sa kaibigan niya. Pero hindi naman pala talaga niya naiintindihan kung ano yung mangyayari sa katawan niya once niya gamitin yung ganung contraceptive. May tanong ako kasi, Yes po. medyo mataas yung galing sa NDHS 2022. Medyo mataas yung rates noong mga discontinuation, 'no? Yung gagamit pagkatapos titigil, 'no? So, ang tanong ko, at sinasabi rin ng NDHS, ang pinakamababa daw ang bilang na nagdi-discontinue ay yung mga gumagamit ng implant. Yun ang sabi ng datos ng NDHS. Sa inyo ba, sa mga clinic ninyo, marami rin ba yung nagdi-discontinue ng paggamit ng contraceptives? Ah, Meron pong hindi talaga po siya masasabi na nagdi-discontinue. Kasi po yung iba, nagsi-switch lang din po talaga sa ibang method. So, ganun po yung Hmm. nangyayari. Example nga po dun yung sa implant, ayaw nila ng hindi nireregla or gusto talaga nila maging okey yung regla nila, nagsi-switch po sila dun sa ibang method kung saan makukuha po nila yung monthly na regla nila katulad po ng paggamit ng pills or nung IUD, yung mga ganun po. Pero yung talagang magso-stop, um, medyo hindi naman po ganun kalaki yung number. So Siguro po maganda 'pag pala nawawala lang sila. Ano pa? maganda yung resulta nung dun sa mga clinic niyo. Pero kasi, yun nga, ang sabi ng NDHS, discontinuation, eh. Discontinuation po. So iba yon dun sa shifting, 'di Sa ba? shifting. Oo, iba 'yun sa pagpapalit ng method na ginagamit. Naririnig pa rin kasi namin ngayon sa mga komunidad lalo na, yung sinasabi nung ibang mga BHW, iba BHW pa at saka yung iba naman yung mga gustong gumamit, mga batang gustong gumamit ng contraceptives na hindi daw sila binibigyan kasi mga minors daw sila. Isa 'yan. Tapos ang sagot naman nung mga midwives, sasabihin kasi nga bata pa daw sila. So hindi pa binibigyan, 'no? So, sa likhaan alam ko nagbibigay kayo sa mga minors, 'no? Sa totoo lang naman, hindi naman bawal na magbigay sa mga minors. Puwede mo bang ipaliwanag ito? Ayun po, hindi po kasi saklaw yung mga CSO dun sa parang memorandum na yun na bawal tayo magbigay ng mga contraceptive dun sa mga minors ng walang parental consent. So yun po, ang ano po kasi namin as likaan parang
wala na nga po silang access kasi hindi pa po natin sila i-entertain or bibigyan ng access. Ayaw natin silang magbuntis. Pero hindi naman din po natin silang mapipigilan makipagtalik, 'di ba? So why not turuan na lang po natin sila kung paano nila tutulungan or poproteksyonan yung sarili nila. So yun po yung pinaka-goal namin. So yun din po, nakakarating din po sa'min yung mga ganyan na hindi sila makapunta sa centers nila kasi kailangan may anak muna sila bago sila bigyan ng kung ano mang contraceptive na nais nila. So yun po. Kung ano, interesado lang ako malaman kasi pinag-usapan natin mga kabataan mo. Meron bang mga batang lalaking pumupunta sa inyo na concerned din sila sa ganyan? Meron din pong mangilan-ngilan na siyempre, hindi lang parang kasi po ang likhaan gumagawa po kami ng mga community education po, 'di ba? So parang, right after po ng education siyempre sinasabihan po sila na puwede silang pumunta sa clinic kung may mga ganito silang concern. So yun po, may mga nagpupunta naman po para kumuha ng mga condoms, ta's meron din po na ang concern nila, para sa mga STIs. So yun po, may mga nagpapagamot din po para do'n. Oo. Mahalagang-mahalaga yung pagiging mag-partner nung, edukasyon at saka serbisyo, 'no? Yung impormasyon at saka serbisyo. Opo. Kahit alam na alam ng mga bata na kung ano ang dapat nilang gawin, kung wala naman silang access Yes doon, po, walang access, walang parang services. balewala rin ang mangyayari, 'no? At saka kaya nga din tayo kinakausap din natin, ang DSWP kinakausap din namin ang mga nanay at mga guardians ng mga adolescents, 'no? Para sa gano'n mabigyang paliwanag din na at malaman din nila na halimbawa, yung mga anak nila ay wag silang pakakasiguro na hindi yan nagse-sex kasi gano'n yung mga nanay, eh. "Ay hindi, bata pa yung anak Bata ko, pa yun, wala gano'n. pang alam yan," 'no? At pinapanatili nilang walang alam. Kasi hindi nila pinag-uusapan sa loob ng pamilya yung tungkol sa pagtatalik, tungkol sa sex, tungkol dun sa family planning. Tapos magugulat na lang, ayan, buntis. So, kinakausap din natin yung mga magulang at, para din nga din sana matutunan din nila na kausapin yung ano, mga anak din nila. Pero hindi rin kasi madali para sa kanila. Ang daming nagsasabi na hindi sila komportable na pag-usapan yung sex, 'no? Lalo na sa mga anak nila. Marami din nagsasabi na kahit na gusto nilang kausapin yung mga anak nila, hindi nila alam kung anong Kung sasabihin. papaano. Oo, kasi hindi naman sila din tinuruan nung sila ay mga bata. So ibig sabihin eto yung mga, kailangang, banggain, yung kailangang, labanan na mga challenges 'no, pagdating sa mga, kabataan na gustong, na ma-exercise yung kanilang mga karapatan, lalo na sa reproductive health and rights 'no. Ah G, may tanong ka? Oo, meron akong tanong, Beth. Ano, kasi 'di ba may mga ah, may mga lalaki, gay, no, or mga trans women na umiinom ng pills. Tapos kasi sabi lang lumalaki daw yun, nagkaka-boobs sila, 'di ba? So isang tanong din 'to kasi ng isang bata na nandun yun. So siguro hindi pa lumalaki masyado yung boobs niya, tinatanong niya kung iinom ba daw siya ng pills, lalaki rin ba daw yung boobs niya? Ano sagot dun? So actually po kasi talaga si pills may kasama po siyang estrogen, na si estrogen po yung responsible dun sa, breast ano natin, sa paglaki ng boobs po. Meron po talagang mga ano natin, mga transgender po natin na gumagamit, yung mga nagho-hormonal therapy po. Kasi bukod po dun sa paglaki ng kanilang breast o nade-develop yung breast nila, nagkakaroon din po sila ng mga iba pang female characteristics po. Pero yun nga po, kasi 'di ba ang pills po ay ginawa as birth control method para sa mga kababaihan. So, effective kung effective pero hindi po natin siya kumbaga hindi po natin siya sinasabi na gamitin mo 'yan, sige para lumaki yung boobs mo. Parang may iba pong paraan. Yun nga po yung mga hormonal therapy po na binabanggit. Kasi may possibility po na baka may ibang maging problema na kaakibat yun dun sa health din nila po.
Okay. Pang- Maganda yung sinabi mo na yung pills, dinevelop yan as a birth control method. No? Yun ang pangunahin niyang silbi o pakay. Yung pagpapalaki ng boobs, hindi yon para sa ganon. Yes. Yun yung isang mahalaga na ano kasi yun nga din yung iba kasi pagka nakikita na ganon, ay magpipills na rin ako. Mm. Yung ganon. So sinasabi mo baka may danger. Opo. May possibility po kasi na may danger po yun sa health nila po. Paano nga ba ang tamang paggamit ng kondom? Kasi iba-iba rin yung sagot ng mga bata. Mm. Pwede bang pwede ba kami I- ng Demonstrate po natin yung paggamit ng condom. Ganun sige, po. Sige po. pwede ba? Sige po. Game. Yes po, may hinanda po tayo. Yes. Ito po. Sige. Na natin. Kita po to, may penis model Yes, po kita. tayo. Tapos, Ang Kita kinis. yung mushroom. ang kinis po. For ano lang naman po siya, for entong purposes lang po, kaya po siya makinis. Oo, nagdadala rin kami niyan sa komunidad. Ganyan. So, lagi po nating sinasabi, di ba, na kapag gagamit tayo ng condom, lagi natin i-check kung expire ba siya, kung okay ba yung plastic niya, kung may mga butas na ba siya. Kasi baka mamaya, expire na pala siya, tapos gagamitin pa natin. Eh di ganun din. Possible din na mabuntis din tayo dito or magkaroon tayo ng STI. Kasi di ba, ang condom, hindi lang naman po siya for pregnancy. Mas gamit po siya talaga para sa prevention ng STIs. So, yun po. Tapos, check lang po natin. Hanggat maaari, huwag natin siyang guguntingin. Kasi baka mamaya magunting natin po yung pinaka-condom. So, gamitan lang po natin siya ng kamay. Tapos, ang condom po, pinapasok po siya sa matigas na ari. Hindi yung luntoy-luntoy pa po siya. Kasi hindi mag-fit si condom. So, dapat, ano na siya, matigas na or yung, ano bang term yon in English? Matigas. Erect. Erect. Erect yun. Fully erect yun. Yung push. So, yun po. So, ito. Check lang po natin siya kung okay ba siya. Tapos, bago po siya ipasok, kailangan pinipinch po natin yung dulo. Kasi yung dulo, dyan po mapupunta yung semen po na may kasamang sperm ng lalaki po. So, push lang po natin siya dito. Pababa. Sobrang laki po kasi ng penis mo. So, pababa po siya. So, yan. So, eto, nakabit na po natin yung condom. So, habang nakikipag-sex, pag nilabasan na po siya, dito po siya mapupunta dun sa pinench natin kanina. So, ayan. After, so hindi natin siya tatanggalin habang nandun siya nakasuksok sa puwerta ng babae. So, tatanggalin natin siya, yung titi mismo ng kapartner dun sa habang nakikipag-sex. So, i-remove mo siya bago mo siya tatanggalin. Kasi baka mamaya dun mo tinanggal, napasok din yung, or natapon din yung mga similya doon or semen doon sa puwerta ng babae. So, ganun lang din po siya. Tatanggalin mo lang din po siya ulit pabalik. Tapos, itapon natin sa maayos na tapunan. Yung iba po kung saan-saan tinatapon kasi, kung saan-saan nakakalat. So, kung pwede naman natin siyang ilagay na lang doon ulit sa wrapper niya po. Meron bang So, size yan, Ann? ano May po size siya? ba ang... Wala po. Nag-fit po siya sa lahat. Kaya may sinasabi po Kasi, sila na yung tin ba yun? Mas manipis. Yung mga ganun po. Oo, kasi yung iba, 'di ba, ang reklamo daw, Kukulang po natin siyang ganito. ang iba ang reklamo daw sa condom, Masikip. Oh, or para ka daw naka-raincoat, kapote, po. nakakapote. Pero So, basically, ganun nga po yun, di ba? Parang kapote po siya na panangga natin sa ulan. Di ba? Parang oo, ganun po. oo. So, pero kung ayaw mong mabuntis, mas Ako. mabuti na. O kaya ayaw mong magbuntis yung partner mo, mas mabuti na Yes ano, po. gamit ng condom. ang isang advantage na nabasa ko dati is that dahil nga, di ba, may, kumbaga makipot yung condom, ang sabi nila, nakakapagpatagal daw ng pagkatigas ng ari ng lalaki. Kasi, kumbaga, parang medyo nakikip niya yung, yung dugo doon, hindi kaagad na may release. Kaya sabi nila,
ano daw, nakakatulong actually na mas matagal na matigas yung ari. Para dun sa mga lalaki na mga problema, manlambot kagad sila bago matapos. Yun. So baka pwedeng advantage yun. Tapos iba-ibang flavors. Opo, iba-ibang flavors. May strawberry, may chocolate, may natural, may micro. Ice cream ba yan? Wala bang balot? Ganon? Ang awkward naman po ng balot flavor. Mahal mo na ng Kasi asin. paggabi. Ayun. Yung, Okay. habang nandyan tayo sa usapin ng ng contraceptives, yung isang dahilan ng hindi paggamit ng contraceptives, at ito ay common hindi lang sa mga bata kundi pati sa lahat ng ibang mga kababaihan, naririnig natin yung lagi nilang sinasabi na baka magka-cancer daw sila, nakaka-cancer daw ang contraceptives. Pwede mo bang ipaliwanag ito? So, doon po sa nagkaka-cancer, actually nga po, pag gumamit kayo ng mga pills, mas malilesen yung chance mo magkaroon ng mga ovarian cancer. Yun po yung base sa study. Pero nililink ang paggamit ng mga pills dun sa pagkakaroon po ng breast cancer and cervical cancer. So, basically, hindi naman po siya yung nagkukos para magkaroon po tayo ng cancer. May mga studies nga lang po na pwede po siya kasing maka-enhance kung tayo po talaga ay kung tayo ay high risk sa pagkakaroon ng mga breast cancer or cervical cancer, parang pwede niya lang po siyang ma-enhance para dun po sa mga matatagal ng gumagamit ng mga pills, yung may mga taon na po talaga. Pero hindi naman po talaga siya yung magko-cause neto. Hindi ibig sabihin na matagal ka ng panahon na gumagamit ng pills, magkakaroon ka po ng breast cancer or cervical cancer. Nalilink lang po siya dun sa usapin na yun, pero hindi po talaga siya yung cause po nun. Parang pwede po siyang maka-enhance nga po o makadagdag. Kaya nga po kung ang babae medyo high risk sa pagkakaroon ng mga cancer po na 'to, pinapatigil po natin yung mga hormonal methods. Yun po siya. So ganon ang ginagawa. Dapat Opo. although ang sinasabi ng siyensya, ang sinasabi ng medisina, walang direktang link, hindi siya yung dahilan. Opo, hindi po talaga siya yung dahilan, yung nagko-cause. Ang sinasabi mo ay pwedeng maka-enhance. Opo, yung mga hormonal methods po kasi siya. Oo, lalo na noong mga high risk Opo, high risk. ng cancer. Kung kaya't ang sinasuggest na lang ay wag na sila gumamit ng ganon. Opo, or gumamit po tayo ng mga non-hormonal. Or ipa-check po talaga natin kung may possibility po talaga tayo na magkaroon ng ganitong mga klaseng cancer. Kasi yun nga po, may benefits din po siya. So may mga ibang klase din po ng cancer na pwede nating maiwasan kung gagamitin po natin yung mga method na to. Katulad nga po ng mga ovarian cancer. Saka yung mga iba po pong cancer na may nandun sa uterus natin. So kailangan mo na lang balansehin. Yes po. Balance. Okay. Kung ang isang babae halimbawa hindi niya alam na buntis siya, tapos gumamit siya ng contraceptives, pwede bang malaglag yung Ayun po. Ang mga contraceptives po natin, hindi po sila abortifacient o yung mga nakakalaglag. So, kung ang babae, pregnant na po talaga siya at gumagamit siya ng contraceptive, wala pong mangyayari dun sa pinagbubuntis niya. Ipapanganak niya na lang po yun after 9 months. Wala din pong yung mawawala ng isang tenga, yung mga gano'n pong sinasabi nila, di ba? So, hindi po totoo yun. Hindi po Hindi nagkakos nabubuo. ng abortion. O hindi po nagkakos para mabawasan ng ibang organ po yung pinagbubuntis ko. So maging malinaw tayo dyan, na Yes po. kung ikaw ay buntis na, hindi mo pwedeng gamitin Yes ang po. contraceptives na pang-abort o pampalaglag. No? So ibig sabihin, pag buntis na, kahit uminom ka ng pills, ibig sabihin yan, kung buntis ka na, dire-diretso Buntis na yung po. pagbubuntis mo at walang masamang pwedeng idulot yung pills doon sa iyong ipinagbubuntis. Okay, magandang malinaw 'yon, no, para din sa kaalaman ng ating mga milyon-milyong nanonood dito sa
Oo, yung huling check namin mga 3.4 million eh. Ay, Kasama na doon yung ibang nako. planeta. Oo, ganun. Ako siguro may isang tanong na lang ako, Beth, no? Okay, may mga bata na kasing gumagamit, sabi mo. Pero meron din ibang mga bata, kamukha halimbawa ng mga nakakausap namin, na mukhang wala silang access doon, wala silang masyadong information. Kung magkakaroon ka halimbawa ng pagkakataon na makausap sila at hindi pa sila masyadong solve dun sa idea ng pagko-contraceptive na kung halimbawa sila ay sexually active, no? Ano yung pwedeng sabihin sa kanila? Ah, sexually active po pero ayaw gumamit ng mga contraceptive? O hindi pa sila, parang kumbaga, hindi pa sila sold dun sa idea. Kasi kadalasan ito yung mga batang to, kumbaga parang ipinaubayan na lang sa mga boyfriend nila. Yun po. O dahil Kailangan po nahihiya kasi natin sila. Mm. Kailangan po natin ipukpok sa kanila o i-reiterate po sa kanila kung ano yung risk, 'di ba? Pag hindi po sila gumamit ng mga ganitong klaseng contraceptive, lalo na kung sexually active po talaga sila. Kasi kung hindi mo sa kanila, usually po nga ibang term takot, 'di ba? Kung hindi mo sila tatakutin ng ganito yung posibleng mangyari sa kanila, hindi talaga eh. Parang hindi po papasok sa isip nila yung mga ganitong klase ng information. Yung mga bata kasi kung ano lang yung gusto nilang tandaan o gusto nilang intindihin, yun lang po talaga yung iintindi nila. So, kung kinakailangan na ulit-ulitin po natin yung mga pros and cons ng mga kahalagahan talaga ng paggamit ng mga contraceptive, kailangan po talaga natin gawin yun. Kailangan din kasi talagang maging normal yung Opo, pag-uusap tungkol sa i-normal na mga lang po. bagay na ito, no? Kasi kung yung halimbawa kahapon yung mga batang kausap namin, first time nila narinig yung mga terms na ginagamit, no? Yung mga bahagi ng katawan na diretsong sinasabi kasi sila pag tinanong mo, are, pekpek, yung mga ganon ang tawag nila eh, no? Hindi siya kasi madaling hindi lang sa hindi siya madaling maintindihan, pero yung pagtanggap, Opo. yun yung pagtanggap yung mahalaga. Kaya ang isang hinahabol sana natin ay yung pagiging normal nung pag-uusap ng tungkol sa mga usapin ng sexualidad, ng kabataan, pati yung kanilang karapatan na magdesisyon para sa kanilang sarili. Kasi nga, yung marami, yung mga kabataan na nabuntis, ayon din dun sa pag-aral ng DSWP, na sinabihan ng mga boyfriend na hindi ka mabubuntis kasi first time. No? First time mong makikipag-sex, walang nabubuntis ng first time. O kaya sasabihin, magko-condom ako pero hindi naman siya magko-condom. Yung mga ganon. O kaya pipiliting uminom ng alak. Ang daming kaso na ganon. No? Pine-pressure yung mga batang kababaihan. So yung mga batang kababaihan, kailangan din talaga na maintindihan nila yung karapatan nila na meron silang karapatan na humindi, magsabi na hindi ko gusto yan, magsabi na hindi ko gagawin yan. No? At dapat irespeto yung kanilang desisyon na yon. Kasi habang ang ating mga kabataang kababaihan ay hindi pa rin natututo na dapat at kaya nilang gawin yon kung gugustuhin nila, no? Kailangan talagang tuloy-tuloy yung sinasabi natin na pagbibigay ng mga pag-aaral. Kasi kahit sabihin mo ngayon, maganda ang contraceptives para sa iyo. Pagkatapos, magtatagal na naman ng ilang taon bago nila uli marinig yung ganong klase ng mensahe, ay makakalimutan at makakalimutan yan. So, bahagi pa rin talaga ito nung malaking issue na kailangang maging normal yung pag-uusap nating lahat, no? Lalo na yung mga kabataan tungkol sa sexualidad at karapatan ng mga kabataan din na kababaihan. Lahat dugtong-dugtong, di ba? Opo. So, kailangan po talaga yung CSE natin ma-push. Mm. Kasi yun po Totoo eh, di yan. ba? Mm. And Yes, saan pwedeng, kahit naman sino kabataan, pwedeng pumunta sa inyo, di ba? yes po. Okay. Pwede bang i-share mo kung saan para doon sa mga batang nakikinig na kung kailangan nila halimbawa ng guidance para sa paggamit ng contraceptives, saka serbisyo na rin, saan kanila pwedeng mapuntahan? Ako po ngayon kasi naka-base ako dito sa Quezon City. So, Monday and Tuesday po ako nandito. Pero
tuwing Thursday and Friday po, nandun po ako sa youth dedicated clinic namin po sa May Tondo. So, nagra-run po yung clinic namin doon from Tuesday to Saturday. So, dedicated po siya talaga para sa mga kabataan natin. Pero lahat naman po ng klinika ng likhaan po is open po para sa mga kabataan. Meron po silang dedicated day. So, every Saturday po, sa lahat ng clinic namin, pwede po silang pumunta. Kasi syempre po, yung iba, naiilang kasi nandun yung kapitbahay nilang Marites. Kaya ayaw na lang tumuloy. So, sinet po namin yung every Saturday para at least po mga kabataan lang po yung makikita nila doon. So, yun po, para po sa mga address ng clinics po namin, pwede po nilang bisitahin yung Facebook page ng Likhaan. Nandun po yung lahat ng list ng mga clinics namin. At may mga contact numbers din po yun kung gusto po nilang mag-inquire. At pwede din po silang mag-message sa Facebook page mo namin kung may mga questions po sila. Yun. Perfect. Beth, any last ano? Maraming salamat, Ann, no? At sana mapanood ito ng maraming tao. Talagang Yes po, marami. kabataan po. Lalo na yung mga kabataan para sa ganon makatulong sa kanila doon sa pag-develop ng kanilang kakayahan ng gumawa ng matalinong desisyon, lalo na pagdating sa kanilang mga katawan, sa pakikipagrelasyon, no, pakikipagtalik at iba pang mga usapin. Maraming salamat, Ann, no? At Maraming ako salamat po. gusto ko ring sabihin na itong oportunidad na ito ay dahil nga doon sa proyekto na pinapatakbo ng Democratic Socialist Women of the Philippines na kapartner ang Organon. Ang title ng project na ito is Let's Talk, Normalizing SRHR Conversations to Empower Women and Girls. Kaya ganito yung ating mga pag-uusapan. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa pag-invite po sa akin para mag-talk po ngayon. Thank you po. Yay! Thank you. Para po sa ating mga tagapanood at saka sa mga nasa Facebook natin, sana like, share, follow, subscribe para wala po kayong ma-miss dito sa ating mga topics at saka episodes na punong-puno ng kaalaman para matupad na yung mga pangarap na inyong pinapangarap for the future. So, yun nga po, sa ngalan po ng DSWP at saka ng Organon. Maraming salamat, Nurse Ann. Hanggang sa muli po, Po. kita-kita po tayo. Kita-kita po tayo dito